naghahanda ang Alemanya na ilipat hanggang 80,000 tropa ng NATO sa silangan. Nangako ang bagong Chancellor ng Alemanya na bubuuin niya ang pinakamalakas na hukbo sa Europa. Ayon kay Klinikman, dapat magkaisa ang kontinente laban sa mapanirang Rusya. Nagbabala ang Pransya na hindi naligtas ang Europa. At ayon sa pinakamataas na general ng Polonya, nasa pre-digmaang panahon na ang Europa. Tinutukoy nila ang opisyal na digmaan. Nangyari ito matapos pasabugin ang isang mahalagang railes sa pagitan ng Bolshevik at Ukraine na tinawag ng mga opisyal ng Polonya na walang kapantay na sabotahe. Dahil sa aktwal na kaganapan, nagsimula ang mas mapanganib na lihim na digmaan noong Nobyembre 2025. Bumagal ang tren mula Warsaw papuntang Lublin nang may mapansing kakaiba ang driver sa unahan. Nadiskubre ng mga inhinyero na may pampasabog sa riles na sadya para ilihis o ipahamak ang tren. Kaunti pa sa unahan ng linya. Nakita nila ang isa pang bahaging may ginalaw sa riles. Hindi lang ito basta ibang ruta. Ito ay isang mahalagang koneksyon na ginagamit para sa mga padala papuntang Ukraine. Sabi ng ahensya ng panloob na seguridad ng Poland, hindi ito simbolikong gawain. Isa itong organisadong tangkang sabotahe na direktang konektado sa intelihensya ng Russia. Para sa Poland, patunay itong handang magpalala ang Russia ng hybrid na operasyon hanggang mapanganib na antas. Di maganda ang ipinapakita ng Russia sa totoong digmaan. Ang Ukraine ang pinakamalaking patunay. Pero ang mga taktika nito sa aninong digmaan, bagamat masama, ay matalino. Alam ng Europarty ito. Ayaw ng media ilantad ang kalokohan, pero gawin mo pa rin kahit pilit nilang ibaon ang video sa algorithm. Ang tanging makakapag-angat nito ay kapag pinindot mo ang like button. Tamot noong 2024 na laman ng mga ahensya ng intelihensya ang planong Ruso na patayin si Armin Paperje, Chief Executive Officer ng Rheinmetall, pinakamalaking tagagawa ng armas sa Alemanya at pangunahing tagapagtustos ng armas sa Ukraine. Ang plano ay detalyado, seryoso, at sapat na kapani-paniwala, kaya kinailangan ng Alemanya na ilagay si Paperge sa parehong antas ng seguridad na karaniwang inilaan para sa Chancellor. Kinumpirma ng NATO na may parehong plano ang Russia laban sa mga leader ng depensa sa Europa. Napagtanto ng Alemanya na hindi lang ginugulo ng Russia ang mga sistema, kundi tinatarget din ang mahahalagang tao sa seguridad ng Europa. Alam ng Russia na ang pinakamalaking pinsala ay hindi nagagawa ng mga rocket o missile, kundi nagagawa sa pamamagitan ng pagtama sa kaluluwa ng isang bansa. Minsan, ibig sabihin nito ay wasakin ang mga infrastruktura at minsan naman ay sirain ang pagkakaisa ng isang bansa. Tulad ng nangyari noong 2023 noong Oktubre ng 2023, nagsimulang lumitaw ang kakaibang graffiti sa Paris. Mga bituin ni David, ito rin ang mga simbolong ginamit ng Nazi para markahan ang bahay ng mga Hudyo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong una, tila may alon ng antisemitismo. Ngunit natuklasan ng mga investigador ng Pransya ang mas nakababahalang bagay. Ang mga taong responsable ay hindi naman talaga mga Pranses. Sila ay mga mamamayan ng Moldova na kumikilos sa ilalim ng impluensya ng mga network ng Russia. Layunin nito ay manulsol ng galit, takot, at pagkakabahabahagi sa politika ng Pransya, hindi rasismo. Para sa bansang pinapahalagahan ang pagkakaisa, malinaw itong babala na may sumisira mula sa loob. Dumarami ang cyber attack sa Pransya na tumatarget sa ospital, website ng gobyerno, at defense-related na kumpanya. Sa Alemanya, ang cyber attack ay karaniwang nakatuon sa industriya at ekonomiya. Ang mga pag-atake sa Pransya ay nakatuon sa kumpiyansa ng publiko upang mararamdaman ng mga karaniwang tao na hindi ligtas o hindi sapat ang proteksyon ng kanilang bansa. Malinaw ang mensahe. Nagsasagawa ang Rusya ng kampanya para pabagsakin ang Pransya mula sa loob. Hindi tanong kung maglalaban ang Rusya at NATO, kundi kung kailan aabot sa zero ang countdown sa mundo. Dahil sa mga aninong taktika ng digmaan ng Rusya, naparalisa ang Europa. Ganap ang kanilang kapangyarihan. Hanggang sa lumabas ang balita tungkol sa plano ng NATO. D-Day. Habang naghahanda ang Europa sa digmaan, namumukod tangi ang Pransya, Polonya at Alemanya. May mabigat na dahilan ito para sa Pransya at Alemanya. Sa Pransya, ang mga alalahanin ay mula sa mga pattern na nakikita sa intelihensya. Para sa Alemanya, ang mga pag-aalala ay konektado sa mga cyber attack at paulit-ulit na pagtatangkang impluwensyahan ang katatagan ng politika. Pero ang sitwasyon ng Polonya sa Europa ay ibang-iba. Hayaan mong bigyan kita ng pahiwatig. Inhak ng mga aktor mula sa Rusya
ang sistema ng senyales ng riles ng Polonya na nagdulot ng pagkaantala sa mga rutang ginagamit para magdala ng supply papuntang Ukraine. Hindi ito simpleng cyber attack. Natuklasan ng mga investigador na sinadya ng mga hacker na targetin ang mga rehiyon kung saan regular na dumadaan ang mga padalang militar. Maaring nahulaan mo na rin na nakakaranas ang Poland ng tuloy-tuloy at lantad na pressure mula sa Russia. Kalapit nito ang Kaliningrad, isang militarisadong teritoryo ng Russia sa Europa. At sa kabila naman ang Belarus. Sa ngayon, halos forward base na ito ng Moscow dahil sa heograpiya, hindi kayang ituring ng Poland na malayo o teoretikal na banta ang Russia. Nakatira ito sa isang kapitbahayan kung saan ramdam araw-araw ang presensya ng Russia, kapwalantaran at sa pamamagitan ng mga lihim na pag-atake. Ang Poland ang pangunahing daanan ng supply mula kanluran patungong Ukraine. Karamihan ng armas, artilleriya, armored na sasakyan, rocket launcher, bala, at makataong tulong ay dumadaan muna sa Poland bago makarating sa Ukraine. Ang paliparan na Rzeszów-Jashanica hub ang naging sentro ng lohistika para sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. Ayon sa mga military planner sa Warsaw, kapag naantala ang hub na ito, bababa agad ang kakayahan ng Ukraine na lumaban. Alam ito ng Rusya, kaya karamihan ng kanilang operasyon nitong 2 hanggang 3 taon ay nakatutok sa Poland. Para sa Moscow, ang pagpapahina sa Poland ay hindi lang parusa sa NATO, kundi paraan din para pahinain ang Ukraine ng hindi direkta. Naranasan ng Germany ang sabotahe, France ang manipulasyon, at Poland naman ang buwis. Parang hindi nga iyon mukhang pag-atake noong una. Nadiskubre ng mga autoridad sa Poland ang pakikialam ng Russia sa malaking sunog sa Merewilska, 44, isang shopping center sa Warsaw. Sa totoo lang, parang walang connection iyon, hindi ba? Sa katotohanan, hindi talaga iyon ginawa para tamaan ang isang target militar. Layunin nitong magdulot ng kaguluhang ekonomiya at bawasan ang kumpiyansa ng mga sibilyan. Ang pinaka-nakababahalang tuklas ay nang arestuhin ng pulisya ng Polonya ang mga individual na sumusunod sa utos ng intelihensya ng Rusya para atakihin ang mga sibilyan at lohistika sa Polonya. Hindi ito mga freelance o nag-iisang gumagawa. Bahagi sila ng isang organisadong network na layuning pabagsakin ang bansa. Hindi tulad ng Pransya at Alemanya, ibang-iba ang sitwasyon ng Polonya sa mga hangganan nito. Ang mga pangyayaring nagpaliwanag kung bakit sinabi ng pinakamataas na general ng Polonya na ang Europa ay nasa panahon na ng predigmaan. Hindi siya nagdadramang, inilalarawan lang niya ang mga nasaksihan nila ng militar sa kanilang teritoryo. Ang Polonya ay paulit-ulit na nakakaranas ng paglabag ng mga drone mula sa kabilang hangganan. Sa isang linggo, maraming drone mula Belarus ang lumipad sa himpapawid ng Polonya. Karamihan ay dumaan sa mga rutang lampas sa zona ng pagsasanay militar at infrastruktura. Tinawag ng mga opisyal ng Polonya ang mga paglipad na ito bilang pagsubok ng Rusya sa reaksyon ng NATO. Hindi aksidente. Natuklasan din ng mga investigador ng Polonya ang maraming kaso ng espiya sa paligid ng Rzeszów, kabilang ang tangkang pagkuha ng impormasyon tungkol kay Pangulong Zelensky ng Ukraine. Kapag pinagsama ang lahat ng insidente sa mga ruta ng paglalakbay, makikita ang malinaw na pattern. Ginawang pangunahing testing ground ng hybrid warfare ng Rusya ang Polonya sa Europa. Ayon sa general, inihahanda ng Rusya ang labanan gamit ang sabotahe, cyber operations, drone at intelihensya. Polonya ang unang NATO country na direktang nadaraanan ng Rusya. Nararamdaman nila ang presyon agad, kaya mas prangka ang mga general ng Polonya kumpara sa karamihan ng mga leader militar sa Europa. Hindi nakikita ng Polonya ang kilos ng Rusya bilang babala, kundi simula ng mas malaking estratehiya. Karaniwang paghahanda bago magpasya ang bansa na palawakin ang labanan o guluhin ang rehiyon. Ang direktang pag-atake sa Polonya ay magiging isang sakuna para sa Rusya. Una dahil miyembro ito ng NATO, at pangalawa ay dahil sa mga sariling hakbang ng Polonya. Pinapalakas ng Polonya ang militar nila nang walang kapantay sa Europa. Ngayon, gumagastos sila ng mga 4% ng gross domestic product sa depensa, pinakamataas sa NATO. Sa kasalukuyan, ang bansa ay may humigit kumulang 20,000 aktibong sundalo at may planong pataasin ito sa 3,000 at libong pagsapit ng 2035. Nandoon din ang East Shield, isang malaking depensa sa hangganan ng Polonya sa Belarus at Kaliningrad. Kasama sa proyektong ito ang mga sistema ng pagmamanman, mga kuta, anti-drone na mga network, mga bunker at mga hadlang na idinisenyo upang pabagalin o tuluyang pigilan
ang anumang posibleng paglusob ng Russia. Hayagang sinabi ng Polonya na gagamit ito ng landmine sa hangganan kapag kailangan. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang tingin ng Warsaw sa sitwasyon. Para sa Polonya, hindi na ito bago. Ang relasyon nito sa Rusya ay hinubog ng siglong alitan, paghahati, pananakop, pagtataksil, at tuwing lumalakas muli ang Rusya sa kasaysayan, isa ang Polonya sa mga unang nakaranas ng epekto. Malaki ang epekto ng makasaysayang alaala sa interpretasyon ng mga leader ng Polonya sa mga kilos ng Rusya ngayon, tulad ng paninira, espiya, labanan ng drone, at mga cyber attack. Hindi nila ito nakikita bilang hiwalay na insidente, kundi pattern na katulad ng mga naunang yugto ng kasaysayan ng paghahanda ng Rusya para sa agresibong hakbang. Maganda ang estratehiya ng Polonya, pero hindi nito kayang harapin mag-isa ang Rusya dahil masyado itong maliit. Pero sino ang nagsabing mag-isa lang itong humaharap? O kaya'y tanging suporta lang ng NATO ang kasama nito? Habang nag-aalala ang Alemanya, alerto ang Pransya at humaharap sa hybrid na pag-atake ang Polonya, nasa mahalagang yugto na ang Europa. Naintindihan ng mga bansang ito na walang iisang bansa ang kayang harapin ang hamon na ito mag-isa. At mula rito, nagsimulang mabuo ang isang pinagsamang estratehiya. Isang estratehiyang binuo kasama ang Estados Unidos upang salungatin ang mga susunod na hakbang ng Rusya. Matapos ang ilang buwang babala, hindi na lang salita ang Alemanya, Pransya at Polonya. Naghahanda na sila. At sa pagkakataong ito, mas malaki, mas mabilis, at mas koordinado ang kanilang paghahanda kaysa kahit kailan mula noong Cold War. Ang binubuo ngayon ng Europa ay hindi pansamantalang tugon, kundi isang pangmatagalang sistema na layuning harangin ang Rusya sa lahat ng antas: lupa, himpapawid, dagat, at cyber. Nasa gitna ng bagong posisyong ito ang Estados Unidos, na nagdudugtong sa tatlong bansa sa isang depensang network. Isipin mo itong parang tatlong palapag na kalasag. Ang unang layer ay panakot na opensiba, mga long-range na missile ng Amerika tulad ng Aero 3 na inilagay sa Europa. Ang ikalawang layer ay physical na proteksyon mula sa Poland, pagtatayo ng malalaking kuta, at pagiging pinakamalakas na hukbong lupa ng NATO. At ang ikatlong layer ay kalayaan. Mga Europeo, gumagawa ng sariling sandata kung sakaling bumaba ang suporta ng Amerika. Sama-sama, ang mga layer na ito ay bumubuo ng mensahe na hindi pa naipapadala ng Europa noon. Kaya naming ipagtanggol ang sarili, gumanti, at hindi umaasa sa awa ng iba. Noong Hulyo 2024 pumirma ang Estados Unidos at Alemanya ng makasaysayang kasunduan. Simula 2026, magdelagay ang United States ng long-range missile sa Alemanya. Unang beses mula dekada 80. Kabilang dito ang Dark Eagle hypersonic missiles, Tomahawk cruise missiles, at SM-6 interceptors na nagbibigay sa Europa ng kakayahang umatake sa loob ng Russia kung kailangan. Sa loob ng mga dekada, umasa ang Europa sa nuclear deterrence na ibinibigay ng Estados Unidos sa pamamagitan ng NATO. Ngunit ngayon ay bumubuo na ito ng matibay na konbensyonal na lakas militar na hindi kayang baliwalain ng Russia. Ang Alemanya ay sumasailalim sa isa sa pinakamalalaking muling pagtatayo ng militar sa makabagong kasaysayan nito. Plano nilang gumastos ng 600 at 50 bilyong euro sa depensa bago matapos ang dekada para magkaroon ng pinakamalakas na konbensyonal na hukbong sandatahan sa Europa. Ina-upgrade nila ang Air Force gamit ang Eurofighter at F-35, binubuo muli ang depensa sa himpapawid, at namumuhunan sa mga drone defense, surveillance tech, at sandatang may mahabang abot. Sa unang pagkakataon mula ikalawang digmaang pandaigdig, magtatayo ang Alemanya ng permanenteng combat brigade sa Lithuania, malapit sa hangganan ng Rusya, bilang senyales na agad silang haharapin ng Alemanya kung aatakihin ng Rusya ang Baltics. Ang Poland naman, sa kabilang banda, ay ginagawa ang sarili nitong parang isang kuta. Nagtatayo ito ng tinutukoy ng mga eksperto bilang pinakamalaking land defense sa Europa. Inaasahang magkakaroon sila ng 1,000 at 100 modernong battle tanks sa 2,000 at 30 mas marami kaysa sa pinagsamang Alemanya, Pransya, Italia at United Kingdom. Bumibili ito ng K-2 Black Panther mula sa South Korea, American Abrams at mga upgraded na Leopard tank, pati na rin ng mga rocket, artilleriya, at ilan sa pinakamalalakas na air defense system ng NATO, gaya ng Patriots, Iris-T at HIMARS. Pinalalawak ng Polonya ang Army Training Reserves at nagho-host ng 10,000 tropang Amerikano, kaya nagiging frontline wall ng NATO laban sa Russia. Ang Pransya ay nakatuon sa nuclear deterrence, global reach at pangmatagalang kalayaan. Nino-modernize nito ang nuclear submarine at missile. Pinapalawak ang Rafale fleet at naghahanda ng mas bagong version na kayang gumamit ng hypersonic na sandata at drone swarm. Kasabay nito, gumagawa ang Pransya, Alemanya
at Espanya ng Future Combat Air System, ika-6 na henerasyon, fighter system para sa makabagong eroplano ng Europa pagkalipas ng 2040. Pinapalakas rin nila ang cyber defense, satellite, artificial na intelligence systems at anti-drone network. Handa na ang plano at pinatutunayan ito ng mga budget. Pero tandaan, maganda lang ito kung isang panig lang ang tinitingnan mo. Isa sa pundasyon ng pagpapalawak ng Rusya ay ang muling pagbangon ng produksyon ng tangke. Pinakamalaki mula Unyong Sobyet. Noong 2025 gumagawa ang Rusya ng 400 tangke kada taon. Mga 250 hanggang 300 unit ng T-70M at 150 T-80 BVM. Noong 2022 halos 60 hanggang 70 lang na bagong tangke kada taon ang nagagawa ng Rusya. Kaya di maiisip ang ganitong mga numero. Ang tunay na plano ng Moscow ay sa 2020, 2020 na may mabilis na pagtaas ayon sa mga panloob na target. Magsisimula ang unang batch ng pinahusay na T-70M2 Rivac 1 sa 2,000 at 26 kasunod ang 200 at 70 tangke sa 2027. 400 at 28 tangke sa 2028 at humigit kumulang 400 sa 2029 na may kabuang 1,100 at 18 na advance na tangke ng serye ng T-70 sa loob lang ng 3 taon. Sa likod ng mga target na ito, mas ambisyoso ang layunin. Makagawa ng 1,000 tangke taon-taon, pagsapit ng 2,000 at 28 at 3,000 kada taon sa 2035 tulad ng produksyon ng Unyong Sobyet noon. Tinalikuran ang T-14 Armada at pinili ang paggawa ng subok na disenyo para mapabilis at mapadali ng Russia ang pagpapalit ng libu-libong tangke at muling buuin ang estratehikong reserba. Tumaas ng 60-70% ang produksyon ng misil sa Russia, na ngayon ay regular nang gumagawa ng Iskandar, Kalibr at Kinzhal missiles bawat buwan. Kasabay nito, patuloy ina-update ng Moscow ang 5,400 at 49 nuclear warheads nito, kaya't matibay ang kanilang taktikal at estratehikong kakayahan. Sinasalamin ng manpower expansion ang layunin ng Russia na gawing 1.5 milyon ang aktibong sundalo bago matapos ang dekada. 3 antas ang istruktura: frontline unit para sa Ukraine, reserve formation para sa matagalang labanan, at estratehikong dibisyon para sa posibleng sagupaan laban sa NATO sa dekada. Sa ekonomiya, inilagay ng Kremlin ang sarili sa estruktura ng digmaan. Umabot na sa pinakamataas na antas mula Soviet era ang paggasta sa depensa, lampas 7% ng gross domestic product. At tinitiyak ng mga pangmatagalang kontrata na mananatiling matatag ang antas na ito. Sa natitirang bahagi ng dekada, lumago ang produksyon ng drone mula 100 at 40,000 noong 2023 sa 1.5 milyon sa 2024 na target, maging 23 milyon kada taon pagsapit ng 2029. Naglunsad din ang Rusya ng pambansang programa para sanayin ang 15 milyong drone operator na ginagawang isang estratehikong bentahe ang murang drone warfare. Pinatatatag ng panlabas na supply system ang pundasyon, kung saan ang Iran ay naglalaan ng mass-produced na Shahid drone na teknolohiya at bahagi. Nagbibigay ang Hilagang Korea ng artillery shell at ballistic parts, habang sinusuportahan ng China ang industriya militar ng Rusya gamit ang dual-use electronics, makinarya at mahahalagang materyales. Pagsapit ng 2028 at 2029, ang industrial na tatsulok ng Rusya-Iran Hilagang Korea ay magiging ganap na integrated na magbibigay sa Moscow ng tuloy-tuloy na supply chain para sa digmaan, kahit pa may mga sanction. Kung pagsasamahin, nagiging malinaw ang pangmatagalang plano ng Rusya. Pagsapit ng 2029, inaasahan na dodoble ang produksyon ng bala kumpara sa Europa. Milyon-milyon ang gagawing drone, matatag na ang linya ng missile, at bihasa na ang mga bagong unit. Dahil dito, tama ang ministro ng Depensa ng Alemanya nang sabihing posible nang makipagdigma ang Rusya sa NATO pagsapit ng 2029 sa kanyang pahayag sa bansa. Ang Alemanya ay gumawa ng planong pangdigma na tinawag na Operation Plan Germany. At hindi ito haka-hakang pagsasanay. Inihahanda ng Alemanya ang mga tren, daungan, highway, at lohistika para mabilis mailipat ang 80,000 NATO tropa papuntang silangan. Kung magsimula ang digmaan laban sa Rusya, may plano, budget, at isinama ito sa reforma sa depensa.
Kapag ang Alemanya, na matagal umiwas sa usaping militar, ay nagsimulang maghanda para sa tunay na labanan, malinaw na may malaking pagbabagong naganap. Nagsimula ang pagbabago matapos salakayin ng Rusya ang Ukraine. Ang digmaan na nagsimula noong 2022 ay nagpatigil sa maraming kabisera ng Europa sa pag-aakalang permanente na ang kapayapaan. Sa halip, nagsimula silang magplano para sa pinakamalalang maaaring mangyari. Ang resulta nito ay isang matinding kampanya ng muling pagbibihis ng armas sa tatlong bansa na ngayon ay nangunguna sa Europa. Pagtutulak sa DEPENSA, inanunsyo ng Alemanya ang makasaysayang pagbabago sa patakaran militar sa ilalim ni Chancellor Friedrich Merz. Ayon sa Berlin, layunin nilang magkaroon ng pinakamalakas na hukbo sa Europa. At seryoso sila rito. Inaprubahan ng Alemanya ang isang napakalaking hakbang sa depensa, isang record na programa na umaabot sa humigit kumulang 377 bilyong euro para sa pagbili at modernisasyon sa 86 na bilyong regular na budget sa depensa para 2025 at dagdag na pondo mula 2,000 at 22 layunin ng Alemanya na taasan ang aktibong tauhan mula 100 at 80,000 hanggang 200 at 60,000 sundalo. Bumibili ito ng mga tangke, armored sasakyan, depensa sa himpapawid, fighter jet, drone, space system, at nagsasanay ng tropa para sa urban combat. Nagbabala ang opisyal ng militar ng Alemanya na maaaring bantaan ng Russia ang NATO sa mga susunod na taon at kumikilos ng agaran ang Berlin dahil sa takdang panahong iyon. Kumikilos din ang Pransya sa parehong panahon, ngunit may ibang focus. Isinusulong ng Paris ang autonomiya at kakayahang kumilos mag-isa. Habang nakikipagtulungan pa rin sa NATO, ginawang sentro ng polisiya ni Pangulong Macron ang depensa. Naglaan ang Pransya ng 500 at 55 bilyong euro sa militar. Hindi kasama ang pensyon, na 7% mas mataas kaysa 2,000 at 24. Kung ihahambing natin ito sa 2,000 at 17 ang bilang na iyan ay mga 55 hanggang 60% na pagtaas. Dahil noong panahong iyon, 327 bilyong euro ang ginastos para sa parehong misyon ng depensa. Ang Pransya ay malaki ang inilalaan sa kanilang hukbong dagat. Pinananatili at ina-upgrade ang kanilang nuclear deterrent. Nagtatayo ng susunod na henerasyon ng aircraft carrier. At pinopondohan ang mga advanced na proyektong panghimpapawid tulad ng hinaharap na combat air system. Maliban sa militar, mabilis ding tumataas ang pamumuhunan ng Pransya sa teknolohiya. Noong huling bahagi ng 2025 nangako ang Paris ng dagdag na 42 bilyong euro para sa mga programang pangmilitar sa kalawakan mula 2026 hanggang 2030. Kasabay nito, naglaan ng Pransya ng mahigit 100 bilyon sa artificial na intelihensya. Roadmap nito para sa infrastruktura at inobasyon ng artificial na intelihensya. Habang sinusuportahan ang pananaliksik sa robotics, dinadagdagan rin ang pondo para sa artificial na intelihensya at robotics sa kalawakan. Pinalalim ng Pransya ang relasyon sa Polonya at Alemanya. Pumirma ng bagong kasunduan sa depensa para gawing mas nagsasarili ang Europa. Ang Polonya, bilang tanging NATO member na katabi ng Ukraine at Russian Kaliningrad, ay itinuturing na usaping pang-existential ang depensa. Aabot sa 468 bilyong euro ang budget ng depensa ng Polonya sa 2,000 at 26 o 4.7% ng gross domestic product. Kung ihahambing natin ito sa mga nakaraang bilang, noong 2000 at 24 ang paggasta sa depensa ay nasa humigit kumulang 41 ng gross domestic product at noong 2000 at 22 nasa 27 ito. Isa ito sa pinakamataas na depensa gross domestic product ratio sa NATO at kasaysayan ng Poland mula ikalawang digmaang pandaigdig. Bumibili ang Poland ng mga jet, Apache, Abrams tanks at advanced missiles mula United States. Minomodernisa ang F-16 at umorder ng F-35 na paparating na. Pinapalakas nito ang mga hangganan, depensa sa himpapawid at puwersang handa para sa NATO sa kanilang teritoryo. Ipinapakita ito ng pamahalaang Polish bilang insurance. Kung di handa ang Europa, maaaring mapapanganib agad ang Poland. Pinagtibay ng tatlong bansa ang mas mahigpit na estratehikong kooperasyon sa modernisadong Weimar Triangle na tinatawag ngayong Weimar. Naglabas ng pahayag ang grupo, nagbahagi ng pagtatasa, nagkoordina ng kagamitan, at gumawa ng bagong kasunduang depensa. Nilagdaan ng Pransya at Polonya ang Nancy Treaty noong Mayo 9,
2025 para palakasin ang ugnayang pangdepensa at pagtutulungan. Nagkasundo ang tatlong kabisera na pag-ibayuhin ang integrasyon ng lohistika, suportang industrial at intelihensya. Pinopondohan ng Alemanya, Pransya at Polonya ang pagbabagong ito. Gumagastos ng mahigit 180 bilyong euro taon-taon para sa depensa. Kung ikukumpara natin ito noong 2020, ang tatlo ay gumagastos lamang ng humigit kumulang 185 bilyon. Ibig sabihin, tumaas ng 61% sa loob ng 5 taon at daan-daang bilyon ang halaga ng kanilang procurement pipeline. Aabot sa higit 800 bilyong euro ang gastos ng Alemanya hanggang 2030 kasama rito ang malalaking kontrata sa lokal na kumpanya at garantiya na malaking bahagi ng gastos ay para sa lokal na industriya. Ang Rheinmetall at ibang kumpanya ang sentro ng plano. Ang Pransya ay gumagastos para sa carriers, submarino at nuclear deterrent. Nakatuon ang Poland sa pagbili ng ready-made high-capacity systems mula sa NATO partners para agad tumaas ang kanilang kahandaan. Bukod sa pagbili ng kagamitan, binabago rin ng mga bansang ito ang paraan ng paglaban. Lumikha ang Alemanya ng pinag-isang mga istruktura ng pamumuno at naghahanda ng mga pormasyon ng brigada, mga unit para sa labanan sa lungsod, at pinalawak na lohistika. Layunin ng Pransya na panatilihin ang Expeditionary Brigada at palakasin ang nuclear at naval na posisyon nito. Nagbuo ang Polonya ng matatag na depensang network na pinagsasama ang panlupa, depensa sa himpapawid, at suporta ng kaalyado. Ang lahat ng ito ay hinuhubog ng isang pinag-isang takdang panahon. Nagbabala ang mga tagaplano ng militar na maaaring mabawi o muling maitayo ng mga puwersang Ruso ang ilang kakayahan sa depensa pagsapit ng huling bahagi ng 2020. Ang panahong 2027 hanggang 2030 ay nagdudulot ng matinding pagkaapurahan. Hayagang tinatalakay ng mga general at ministro ng depensa sa Europa ang panahong ito. Tumutugon ang NATO sa paglipat ng puwersa pasilangan, pagdagdag ng airborne at naval patrol, at paglulunsad ng mga operasyong may pangalan para protektahan ang infrastruktura at hangganan. May dalawang aktibidad ng NATO na nagpapakita ng pagbabago. Inilunsad ng NATO ang Baltic Century para protektahan ang undersea cable, pipeline, at pantalan matapos ang serye ng paninira. Nagpatupad ang NATO ng Eastern Sentry na nagdagdag ng combat aircraft, surveillance plane, at unit ng hukbong dagat sa silangan para sa kahandaan at pagbabantay sa himpapawid. Nagpapalitan ang mga bansa ng mga jet at fighter sa rehiyon, nagtatayo ng mga permanenteng base at pinapahusay ang kakayahan sa pag-intercept at maagang babala. Ang hakbang na ito ay may tunay na epekto sa politika at ekonomiya. Pinalalakas ang paggawa ng mga kagamitang pandepensa, niluluwagan ng mga gobyerno ang mga patakaran sa pananalapi para makabili ng armas, at nagbabago ang mga pampublikong diskusyon. Sinuspinde ng Alemanya ang bahagi ng kanilang debt brake upang makapaglaan ng malaking pondo ang estado para sa militar. Pinahaba ng Pransya ang plano sa kagamitan, habang ang Poland ay nagpondo ng mabilisang pagbili at namuhunan sa infrastruktura at enerhiya. Binabago ng mga pagpipiliang ito ang ekonomiya dahil tinitingnan ng gobyerno ang depensa bilang susi sa paglago at seguridad. Hindi bigla ang lumitaw ang babala ng Alemanya tungkol sa digmaan. Sa mga nakaraang taon, naranasan ng bansa ang panghihimasok ng Rusya na hindi nakita sa Europa mula Cold War. Tahimik nagsimula ang pagbabago, halos hindi napapansin, at biglang naging isang pattern na hindi na kayang balewalain ng Alemanya. Nagsimula ito sa kakaibang aktibidad sa bansa, gaya ng mga gumagala sa industrial na lugar sa di karaniwang oras, at mga di kilalang nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga planta ng kuryente, network ng komunikasyon, relays, at gusali ng gobyerno. Walang pattern ang mga insidente sa ilang buwan, pero natuklasan ng intelihensya ng Alemanya na karamihan sa mga sangkot ay konektado sa ahensya ng Rusya. Ang dating magkakahiwalay na kaso ay lumitaw na isang koordinadong pagsisikap para tukuyin ang mahahalagang infrastruktura ng Alemanya. Noong Oktubre 2022 unang nagkaroon ng malaking babala nang maputol ang 2 fiber optic cable na kontrol sa signaling ng relays. Hindi sila magkalapit, kundi nasa 550 kilometro o 350 milya ang pagitan. Parehong tinamaan ang dalawa sa loob ng maikling panahon, at malaki ang naging epekto nito. Tumigil ang operasyon ng mga relays sa hilagang Alemanya ng ilang oras, huminto ang mga tren sa Berlin, Hamburg, Bremen, at naapektuhan din ang mga international na ruta. Tinawag ng mga autoridad ng Alemanya na sabotahe
at profesional ang insidente. Pero hindi natukoy ang mga salarin ayon sa mga opisyal. Walang ebidensyang kumpirmado na may banyagang bansa sa likod nito. Napansin ng ilang mga analista na ang pagiging eksakto at laki ng pag-atake ay kahalintulad ng uri ng hybrid na operasyon na ginagamit ng mga mapanirang serbisyo ng intelihensya. Makaraan ng 2 buwan, isa pang kable ang naputol malapit sa Essen. Alam na ng seguridad ng Alemanya na hindi ito mga random na insidente. Ito ay mga koordinadong pagtatangka upang subukan kung gaano kabilis makakabawi ang Alemanya mula sa sabotahe ng kanilang infrastruktura. Pagkatapos, dumating ang isa sa pinakadelikadong operasyon. Noong Hulyo 2000 at 24 kumalat sa Europa ang mga paketeng may pampasabog na itinago bilang parselan ng DHL at DPD, may sumabog sa paliparan ng Leipzig sa Alemanya, sa isang truck ng kargamento sa Poland, at sa logistics center sa United Kingdom. Kumpirmado ng investigador na ang parsela ay mula sa network na konektado sa intelihensya ng Rusya. Layunin nilang gawing pagsubok ang mga pagsabog para sa posibleng mas malalaking pag-atake sa aviation sa 2025. Lalong lumala ang sitwasyon. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa riles ng tren sa Alemanya. Binubuksan gabi-gabi ang underground cable pit, pinuputol ang signaling line, at minsan ay may sumabog na bomba sa tunnel ng tren sa ruta ng Hamburg-Berlin. Nagdulot ito ng malaking pagkaantala sa kargamento at pampasaherong tren. Kaya napilitang isali ng Alemanya ang federal na ahensya ng seguridad. Sa bawat bagong kaso, hayagang sinabi ng mga eksperto ang kinatatakutan ng marami sa pribado. Hindi ito mga aksidente o kalokohan lamang. Ito ay sistematikong paninira. Bukod sa mga pisikal na pag-atake, dumating din ang malawakang pag-atake sa pamamagitan ng cyber intrusions. Mahigit 300 bilyong euro ang nalugi sa mga kumpanyang Aleman dahil sa cyber attack. Mula 2000 at 23 hanggang 2000 at 25, target ang mga paliparan, sistema ng tubig, financial network, at defense contractor. Nalaman ng mga opisyal na karamihan sa mga pag-atake ay nagmula sa mga grupong konektado sa Rusya. Nagbabala ang mga ahensya ng seguridad ng Alemanya na muling pinaandar ng Rusya ang mga lumang Cold War sabotage network para pahinain ang bansa mula sa loob. Sa krisis, hinarap ng Alemanya ang mga drone ng Rusya na unang nagmamanman. Kalaunan ay may armas at tumatawid sa kanilang hangganan. Nagbabala ang mga opisyal ng seguridad na mabilis na tumataas ang antas ng banta at kailangan ng bansa ng seryosong mga pag-upgrade sa depensa. May mga leader na nagmungkahi ng pagbabalik ng sapilitang serbisyo militar na matagal nang hindi hinihingi sa Alemanya. Malaking binago nito ang pananaw ng Alemanya. Matagal nang umasa ang Berlin sa diplomasya at kooperasyon. Pero dahil sa lumalalang mga pag-atake, napagtanto ng Alemanya na hindi na diplomasya kundi pagpapagulo ang ginagawa ng Rusya. Pagupo ni Friedrich Merz bilang Chancellor, humigpit ang Alemanya. Pinataas ang suportang militar sa Ukraine. Pinatibay ang proteksyon sa hangganan at pinag-isipan ang pagbibigay ng long-range missiles kahit may banta mula Rusya. Dito rin nabuo ng Alemanya, Pransya at Polonya ang bagong alyansa nilang Triangle. Hindi lang ito alyansa sa politika. Naging sistema ito sa pagbabahagi ng impormasyon, pagbabantay laban sa paninira ng Rusya, proteksyon ng infrastruktura, at paghahanda sa depensa kung lumala ang sitwasyon. Pinapalinaw ng Alemanya ang isang bagay. Hindi naghihintay ang Rusya sa digmaan. Kumikilos na ito sa Europa. Tahimik na pinapahina ang mga bansa pa isa-isa. At ang nakakabahalang bahagi ay hindi lang Alemanya ang nakakaranas nito. Dahil habang nangyayari ang lahat ng ito sa Berlin, ang Pransya ay humaharap din sa sarili nitong mga operasyon ng Rusya. Ang ilan ay mas agresibo at mas lantad pa. At kapag lumipat na tayo sa Pransya, hindi mo na talaga mapapansin ang mga pattern. Sa Alemanya, tinatamaan sila ng palihim ng mga network at sabotahe. Samantalang sa Pransya, mas lantad ang paraan ng pag-atake. Hindi na natiling nakatago sa mga kable at lagusan ang pakikialam ng mga Ruso. Kumalat ito sa mga kalsada, sa media, at maging sa mga simbolo ng pambansang pagmamalaki. Napilitan ang mga leader ng Pransya na ibunyag sa publiko ang mga bagay na kadalasang lihim lang ng mga gobyerno. Isa na rito ang banta sa Olimpiko habang naghahanda ang Paris para sa 2024 Summer Games, ang pinakamalaking pandaigdigang kaganapan sa lungsod sa isang siglo. Nasabat ng intelihensya ng Pransya ang 12-dosenang tangka ng Russia na guluhin ang mga paghahanda. Hindi ito simpleng panliligalig online, kundi koordinadong operasyon para sirain ang tiwala ng mundo sa kakayahan ng Pransya mag-host ng ligtas na pandaigdigang kaganapan. Gumamit ang Russia ng peking balita, minanipulang video, cyber attack sa Olympics
at peking online na aktivista para magpakalat ng takot tungkol sa karahasan, terorismo at kaligtasan sa palaro. Kinailangan ng Pransya na ipahayag sa publiko na ang Russia ang nasa likod ng pagkalat ng maling impormasyon. Nang makita ang banta, isa si Pangulong Emmanuel Macron sa unang leader ng Europa na tahasang nagsalita laban sa agresibong estratehiya ng Russia. Sinabi niya na dapat maging handa ang Europa dahil hindi na automatikong ligtas ang kontinente at kailangang muling mag-armas at palakasin ng Pransya ang depensa nito. Binalaan niya na hindi dapat balewalain ang panahon ng kapayapaan sa Europa. Binago ng pagbabagong ito sa Paris ang balanse ng Europa. Malaki ang ininvest ng Pransya sa pagpapalakas ng intelihensya, cyber defense, seguridad ng infrastruktura at paghahanda sa mas mapanganib na mundo ayon sa mga opisyal. Tinulungan ng Pransya ang pag-usad ng mga proyektong pangdepensa, pinagsamang pagsasanay, at mas malapit na kooperasyon ng mga hukbong sandatahan sa Europa. Malaki ang papel ng Pransya sa pagbabahagi ng impormasyon sa bagong strategic triangle ng Alemanya, Pransya, at Polonya, lalo na laban sa maling impormasyon mula sa Rusya. Alemanya ang namahala sa industriya at infrastruktura, habang ang Pransya ay tumutok sa digmaan ng impormasyon at pampulitikang impluensya. Naging malinaw ang mensahe. Hindi lang sistema ang tinatarget ng Rusya, kundi pati ang pagkakakilanlan, pagkakaisa, at katatagan ng Pransya. Ang tatlong bansa, sa kabila ng kanilang magkakaibang papel, ay napagtanto na hindi nila kayang maghanda para sa hinaharap ng mag-isa. Kaya't isinasabay nila ang produksyon ng bala, lohistika, pagbabahagi ng datos, at pagsasanay, na lahat ay konektado sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay nagtatayo ng permanenteng base militar sa Europa, lalo sa Polonya, at pinapalakas ang depensa laban sa misail sa Espanya, Romania, at Polonya. Pinag-iisa nito ang mga eroplano ng pagmamanman, mga jet fighter, mga puwersa ng hukbong dagat, at mga sistema ng transportasyon sa isang arkitekturang tinatawag na Eastern Sentry na ididinisenyo upang bantayan ang bawat galaw sa silangang hangganan ng NATO sa aktual na oras. Ang binubuo ng Europa at United States ay hindi lang planong militar, kundi isang matagalang network para pigilan at gawing imposible ang tagumpay ng anumang pag-atake ng Russia. Kung susubukan ng Russia dumaan sa Poland or Baltics, sasalubong ito ng matitibay na posisyon, libu-libong tangke, depensa sa himpapawid, at unit ng Amerikano. Kapag lumala pa, gagana na ang nuclear deterrence ng Pransya. Kapag umatake ang Russia gamit ang long range, sasagot ang interceptor ng Alemanya at United States. Kung magtatagal pa ang digmaan, tuloy ang paggawa ng mga bagong pabrika ng bala sa Europa. Para sa NATO, ang pagpigil ay hindi lang pangako ng Washington. Ito ay multi-layered na kalasag na hawak ng maraming bansa na ngayon ay turing na pangunahing banta ang Russia sa kanilang henerasyon. Kung kaya ba nilang harapin ang banta na iyon, ay tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso. Madalas i-demonetize or limitahan ng YouTube ang aming mga video. Noong nakaraang linggo, 4 na video ukol sa digmaan ang na-demonetize ng YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa front lines ay hindi kaaya-aya sa mga advertiser kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng modernong digmaan at ito ang kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang talakayin ito lahat at kaya namin inilunsad ang sarili naming plataforma Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, frontline footage or mga nasisirang base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin kahit na hindi masaya ang mga advertiser sa mga balitang tinatalakay namin. Hindi kami gumagamit ng patalastas, kundi suporta ninyo ang nagpapatakbo ng site. Kung interesado ka sa ganitong balita, suportahan kami. Kung gusto mong mapanood ang videos namin ng walang censorship at makakuha ng exclusive content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod dito, masusuportahan mo ang aming coverage at channel. Salamat, ako si Sam, magkikita tayo sa susunod.